my channel, Bake Cuisine! Hello guys, good afternoon. Today's video guys, i-share ko lang sa inyo. I want to share with you guys. Magluluto po ako ng pork sweet and sour, my own version. Ito po yung ating pork guys. Yan. Kinat ko lang siya ng ganyang kaliliit. Actually guys, ito pong pork na to ay pang tawag nito pang steak. So ginawa ko lang siyang gagawin ko siyang sweet and sour para hindi po siya mataba. So ganyan lang po yung pagkakat ko guys. So malinis po yung kamay ko guys ha. Ayan. Ganyan lang po yung pagkakat. Later guys, imamarinate po natin. Pero bago po lahat guys, pakita ko sa inyo muna yung aking ingredients nga ilalagay ko. Yan guys, gagamit ako ng bell pepper, pula at saka green. Gagamit ako ng white onion. Gagamit ako ng pineapple chunk, tomato paste. Tapos yung juice ng pineapple chunk guys, gagamitin din natin yan. So gagamit din ako ng garlic powder, cornstarch, flour, baking soda, tsaka ground black pepper. Ayan, at saka spicy powder guys. Siyempre gagamit din tayo mamaya guys ng panglasa. Yan, gagamit din tayo ng guys, ng mantika at saka asin. So, let's go guys. Pakita ko sa inyo guys. Imamarinate muna natin kahit mga 10 minutes before natin i-fried yung ating pork. So, pakita ko sa inyo guys. Marinate muna natin. Yan guys, start na tayo guys. Unang gawin natin guys, lagyan po natin ng salt. Limit lang yung salt guys ha. Tapos maglagay tayo ng chili powder. Gusto kasi namin guys medyo spicy yung ating sweet and sour. Tapos maglalagay po ako ng ground black pepper. Tapos i-mix natin guys. Nakalimutan ko pala guys ha. Maglalagay po tayo ng isang egg dito. Hindi ko napakita kanina yung isang egg. 1 egg lang guys. Tapos dito guys, maglalagay ako ng garlic powder. Tapos, maglagay ako ng cornstarch. Tapos, i-set aside muna natin to guys. So, sa breading guys, ang paggawa ng breading ay yun, maglalagay ako ng garlic powder. Yung mga gamit ko guys, ay yung asawa ko nagdadala nito. Actually, yung garlic powder, matagal na to eh. 1 kilo yung dinala niya. Tapos, maglagay ako guys ng cornstarch. Yung purpose sa cornstarch yan, para kumapit yung ating Tapos para umalsa kaunti, maglagay ako ng konting baking soda. Para umalsa kaunti guys, ang ating pork. Tapos yan, maglagay na tayo ng flour. Punong-puno yung flour ko guys. Steam it lang guys. So ganun muna karami. Mag-add ako ng konting guys,
garlic powder. Tapos dito, maglalagay ako ng ground black pepper. Tapos maglagay ako ng konting salt. Tapos i-mix po natin. Hello guys, yan. So bali 10 minutes po natin siya minarinate guys. Start na po tayo. Ang gagawin natin guys, yan, ilalagay lang po natin yan lahat dito. Yan. Tapos yan, ganoin lang natin guys. Tapos ipa-fry po natin. So, ang gawin natin guys, mag-init na po tayo ng kawali. Pakita ko sa inyo. Tapos ipa-fry na po natin yan guys. Ganun lang po ka-easy. Hello guys, yan, nagpainit na po tayo ng pan. Painitin muna natin. Tapos maglagay pa tayo ng ating mantika. Painitin po muna natin. Naglagay na tayo ng mantika guys. So, painitin muna natin po guys ang ating mantika. Yan guys, mainit na guys. Ilagay na natin yung ating pork. So, i-fry muna natin yung ating pork. Hanggang matapos guys, ganito-ganito na yung ginagawa natin. Tapos yan, i-ano rin natin yung atin, yung naiwan, ilagay ulit natin yan. Kumusta pala kayo guys? Kumusta yung araw nyo ngayon? Today is Wednesday. Happy Wednesday sa inyong lahat guys. Ako makaalis ngayon, coding ako guys, coding. So ganito yun lang lahat guys. Ginaganyan natin ito lahat. Same procedure lang. Ulit-ulit lang po natin gagawin na ganyan. Actually guys, dalawa lang po kaming kakain. Kasi ang aking dalawang anak na lalaki ay hindi naman nakatira sa akin. Yung nandito lang sa akin ngayon yung aking babaeng anak, yung bunso. So dalawa lang po kami kakain nito. Ang ginagawa ko lang kasi nagluluto ako ng isahan dahil para pambaon niya. Para init-init na lang guys. Ang hirap kaya mag-isip ng baon. Magbabaon po kasi yung anak ko sa school kasi Maynila kasi siya. Mahirap din kasi kung bili ng bili. Hindi natin alam kung yung process ng pagluto. Mas maganda yung baon nila. Magbabaon po. Yan. Ito na po yung nangyari guys. Yan. Andyan na po lahat. Kayo ba guys may mga estudyante pa?
Ako, may isa pa akong estudyante. Pang fifth year niya ngayon. Civil engineering po yung bunso ko. So, hintayin lang po natin guys. Pakita ko sa inyo ngayon pag maluto na yan. Cut ko muna yung aking video para hindi tayo masyadong humaba. Hello guys. Luto na yung ating meat guys. Tanggalin na natin guys. At saka i-sit aside muna natin. Tapos ilagay na natin yung iba. Same proseso lang din guys. Kung paano natin to ginawa, ganun lang din ang pag hanggang matapos natin lahat pag-fried. Nakita nyo guys, lumolobo siya, diba? Kasi naglagay tayo ng baking soda. Ayun yung pong guys, dahilan kung bakit ako naglalagay ng baking soda. Yan. Nakita nyo guys, yan. Lumolobo siya. Yun po yung purpose nun. So, ngayon, maglagay ulit tayo ito, guys. Kamayin ko na para mabilis. Dalawang salang para ito, guys. Hindi pwede natin na i-ano lahat para maluto maigi yung meat natin. Tsaka, take note, guys, huwag i-overcook ang meat. Kasi ang meat kasi pag na-overcook ay kumukunat. Tama lang po ang pagluto. Kumukunat kasi to pag ma-overcook po. So, dalawang salang pa guys. Siguro mamaya, kasya na to, isang salang na lang po mamaya guys. Tingnan natin. Nakasan natin konting apoy. Pwede pa dito sa kabila. Mamaya, isang salang na lang. So, ganun din ang proseso, guys. Same pa rin ang proseso. Kung ano yung ginawa natin kanina. Hindi na lang natin yan kasi para hindi tayo masyado humaba. Yan. Hintayin na lang ulit natin, guys. Sa ngayon, guys, ipopost ko ulit yung aking video. Mamaya, ipakita ko sa inyo. Hello, guys. Luto na rin to, guys. Tanggalin na rin natin to. Para mailagay na natin yung last batch. Tinikman ko guys, tama lang sa lasa. Yung spicy nga nilagay natin, kumapit siya, pero hindi naman talaga siya maanghang masyado. Gusto lang namin may kapit na anghang kaunti. Hindi dapat siya na-overcook guys ha. Nakipakita ko sa inyo yung meat ko ha. Yan. Hindi dapat siya na-overcook. Kasi pag ma-overcook, kukunat ko yan. So yan, last batch na to guys. Mag-shoutout na pala ako guys. Shoutout pala sa aking mga channel members, aking mga subscribers, viewers, silent viewers, super chatters. Maraming salamat guys sa walang sawang suporta niyo sa aking channel. Maraming salamat. Shout out din sa aking asawa nga nasa Saudi. Number 1 supporter ko yan guys. Ingat ka dyan daddy. Malapit na naman siya uwi guys. Actually 2 to 3 months andito na naman yung aking asawa. Ganun ko yung uwi niya guys. So sa mga ibang nag-a-abroad dyan, pag yearly o taon, ilang taon bago nagkikita. Naku, napakahirap. Ay kung kami nga, 3 months to 4 months nagkikita, mahirap pa rin guys. So, hindi po lahat ng OFW ay ganun ang uwi. Ang iba yung uwi talaga, 2 taon, 1 taon, yung aking asawa, 3 to 4 months. Pero, nakakalungkot pa rin guys, kasi gusto ko naman lagi kami magkasama, pero ganun talaga, magtitiis tayo para sa ating future, para pagtanda natin ay hindi po tayo kawawa. Kasi ating mga anak magkaroon ng mga sariling pamilya yan.
Ganon din guys, magtitiis para sa future ng mga bata. Ayan guys, oh, ubos na. Yan na lang naiwan. Kaya dyan sa mga OFW, saludo po ako sa inyo. Tsaka yan lang po yung maging advice ko sa mga naiwan ng mga asawa ng OFW guys. Hindi po to mag-ipon kasi hindi po habang buhay nasa ibang bansa yung ating asawa. Yung aking asawa guys, siguro 3 years na ko na yan, pauwiin ko na siya. Retired na siya. Kahit wala pang hindi pa umabot ng 60, mahirap guys. Para ma-enjoy pa namin yung hindi pa kami masyado matanda. So, basta enough na, okay na lahat. So, siguro guys, maawa ang Panginoon after 3 years ay uwi na. Anin mo naman yung sobra-sobrang pera guys. Kung ang importante sa amin yung memories eh. Pag matanda ka na, hindi ka na makapag-travel kasi mahirapan ka na maglakad, di ba guys? Habang medyo bata pa, sige go. Kasi importante matapos natin yung bunso ko, okay na, wala nang problema. Kami na lang. Magkaasawa din yun guys, mga anak natin. Iiwanan din tayo niyan. So, ang maging advice ko lang mag-ipon para sa ating pagtanda. Ganun lang po. Thank you! Ngayon guys, i-focus ko muna yung aking video at mamaya ipakita ko sa inyo. Same proseso pa rin guys para mamaya hindi na masyadong humaba yung ating video at hindi kayo mainit sa kakapanood kung matagal masyado yung aking video. Actually guys, pinapaiksi ko na talaga itong aking video. Kaso lang talagang hanggang dun lang talaga. Hindi ko na talaga siya mapaiksi. So, kaya ang ginagawa ko, pinopost ko. Pinapakita ko lang sa inyo. Tapos ipopost ko ulit. Kasi, pag hintayin natin matapos guys, siguro 1 hour mahigit. Mainip po kayo. Para mapapanood nyo ng buo yung aking video. Maraming salamat. Push ko muna ulit guys. Hello guys. Ayan. Luto na ulit guys. Tanggalin na natin. At gagawa na tayo. Gawin na natin sweet and sour. Pakita ko sa inyo guys yung aking version ng pork sweet and sour. Ito, pakita ko pala sa inyo guys Napakasarap guys Huy, init. Ano lutong-luto na yan guys Kita nyo? Ang sarap ganyan. Kaya, huwag nyo i-overcook guys. Tama lang. May kagat kasi na anghang kaunti. Sarap guys. Malutong. Malutong yung outer niya. Tapos yung inside niya juicy. Yung part ng pork guys, pag mag sweet and sour kayo, part ng kaasim. Kasi malambot po yan. Yung part ng kaasim. So, ang dami guys. Ito na po lahat guys. So, pakita ko sa inyo. Yan. Yan na po lahat guys. So, yan. Pakita ko sa inyo. Magtanggal muna ako ng mantika guys. Pakita ko sa inyo. Push ko muna saglit. Hello guys. Hindi na natin hugasan guys. Punasan na lang natin yan. Punasan na lang natin ang paper towel. Alam niyo ba guys, hindi ako masyado naghuhugas ng kawali. Punas-punas lang. Ayan na. Ito pa. Kaya may malalaki akong mga paper towel. Hindi ako nawawala nito. Kasi punas-punas din po yung ginagawa ko. So, let's go guys. Start na tayo. Lulutuin na natin yung ating gawa na tayo ng sweet and sour natin guys. Maglagay tayo ng konting oil. Lagyan natin yung ating white onion.
Isunod na natin yung ating bell pepper. Lulutuin lang muna natin yung ating onion, guys. At ilagay na natin yung ating pineapple chunk. Tapos, yung ating juice, guys, sa pineapple chunk, ilagay natin. Tapos, maglagay tayo ng konting tubig. Yan, guys. Kalahati nito. Busin na natin. Tapos, ilagay na natin yung ating tomato paste. Ganun lang siya ka-easy, guys. Maglagay pala tayo ng sugar, guys, ha. Hindi ko rin napakita sa inyo kanina. Maglagay tayo ng sugar dito, sorry. Kailangan natin ng sugar. Hindi na kailangan maglagay tayo ng harina o cornstarch. Hindi na po ako naglalagay dyan. Magdagdag ako ng konting tubig, guys. Kasi kulang yan. So, another, kasi marami yung pork natin. Maglagay tayo ng konting salt. Tapos, ground black pepper. Naglagay din ako dito, guys. So, i-adjust natin apoy. Pahinaan lang natin kaunti. Napalapot lang natin yung ating sauce. Tapos, titikman ko siya, guys. Maglalagay ako ng sugar kaunti. So, tunawin muna natin yung asin. So, tikman natin. Kulang tayo ng konting salt, guys. Huwag alatin, guys, ha. Kasi yung ating meat ay may ano na yan, may lasa. Huwag alatin po. Tama lang yung asin, guys. So, hindi na tayo kailangan maglagay ng yung pangpaasin natin yung ating pineapple chunk na juice. Lagay tayo ng sugar, guys. So, dalawang sugar na maliit na scoop, guys. Dalawa. Yan. So, titikman natin. Ang sarap, guys. Promise. Ang sarap. Kailangan maluto mo ng sauce, guys, bago nyo ilagay yung inyong, yung inyong meat. Kailangan naluluto mo na yung sauce, ha. So, tikman ulit natin. Sarap, guys. Diba sabi ko sa inyo, guys, kahit hindi na tayo maglagay ng tawag nito, harina, ay kusa siyang malapot. So, may konti, guys. Lagyan na natin ating pork. Sa ngayon, guys, ilagay na natin ating pork. Kita nyo, guys, ang dami. So, that's why nagdagdag tayo ng ating so, ni-mix po natin ng maayos. Tsaka huwag tagalan, guys, ha.
Pag may mix na, enough na guys. Para manatili pa rin crispy yung ating pork. Ayan yung aking dog. Yan. Actually, naghanap ako ng ano guys, bill paper na kulay dilaw. Wala akong mahanap. So, yan guys. Luto na yan guys. Patayin ko na. Yan na guys. Napakasarap. Look at guys. Ito na yung aking finished product guys. Ito na yung aking sweet and sour. Pork sweet and sour. Pakita ko sa inyo guys ha. Yan na guys. Yung aking finished product guys. Yan na yung aking pork sweet and sour. Yan na. Thank you for watching guys. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. See you in my next video guys. God bless us all. Bye guys.